Pagpapabagsak umano sa mga Duterte ang lumabas na motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Base po yan sa investigasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. Itinanggi naman ng Malacanang ang tinawag nitong opinyon ng Senadora. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos magsagawa ng investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilahad ni Senador Amy Marcos na politika ang nakitang pangunahin umanong motibo para rito. Part of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. So, maliwanag to, no? Sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights and the Quadcom. And thereafter, the ICC. Kaya irerekomenda ng kanyang Senate Committee on Foreign Affairs sa sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo sina PNP Chief Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilao. Pinaiimbestigahan din anya ang mga Justice at Interior local government officials sa pagpayag sa pag-aresto wala naman anyang bisa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga binanggit na opisyal. Pero hindi na nagulat ang Malacanang sa pahayag ng presidential sister. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Sinigundahan naman ni Vice President Sara Duterte ang anggulong politika ang nasa likod ng pagpapaaresto. Ang moabot na eleksyon, tungod kay nagkakusog o kusog kaayo ang oposisyon o sa 2028 elections sa mga dili gusto mo naog o gusto mo kapot sa ilahang power or gahom din sa ilang katungganan. Kinukunan pa namin ng pahayag ng Malacanang kaugnay ng pahayag na ito. Sabi pa ng bise, ultimo siya ay nasa listahan ng aarestuhin anya ng ICC. Walang ganyang impormasyon mula sa ICC hanggang ngayon. Daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot nako didto natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ng gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasagtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Hinihingan namin ng pahayag ng ICC kaugnay nito. Nakapiit sa dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center bilang isang suspect. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Kung lumalakas ang usapin ng pinag-uusapan na si Sara Duterte, Vice President, ay pwede raw makasama o isama doon sa mga warrant of arrest na pwedeng ilabas ng ICC anytime. So ano yun? Ibig sabihin ito, ang Vice President na si Sara ay kasama rin sa mga kinasuhan ng crime against humanity. Okay? Kaya ngayon ay pinag-uusapan na posibleng kasama siya sa mga susunod na ilalabas na warrant. Kung yung mga gunita, ang sinasabing maaaring sumunod o isunod kay Duterte ay si Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief noong panahon ni Duterte. Pero ngayon si Sara nababanggit dahil nung ito pala ay mayor ng Davao, okay, ng Davao City, ay di umano ay nasangkot na rin sa mga paglabag sa karapatang pantao. At yung mga testigo at mga naging biktima na hamarap at haharap sa ICC, ang sila pong nagsasabi niyan. Na merong kinalaman ang dating mayor ng Davao at ngayon ay Vice President na si Sara. Kaya pala hindi nawawala yung issue niyan. Ang alam ng marami ay si Duterte lang ang presidente noon, tahimik lang sa Davao. Ay lumalabas pala na meron din daw po na kinalaman at may mga paglabag din sa karapatang pantao si mayor noon, ngayon ay Vice President. Kaya nga yung issue na posibleng siya ay ma-issuehan ng warrant ay hindi po nawawala. Sa halip ay lumalakas pa. Ang problema dito sa warrant na ito, hindi natin alam kung kailan lalabas. Pwedeng nandito na, pwedeng wala pa. Okay? Katulad ng nangyari kay Duterte, ilang taon o ilang buwan pinag-uusapang meron na. Pero ayaw maniwala ng iba. Nung biglang dumating at ipinatupad ito, saka sila nagulat. So ito rin ang pwedeng mangyari. Kasi kung anong ginawa ng Interpol, ng ICC, at ng Philippine Government under Republic Act 9851, gagawin talaga yun. Kasi nandun po sa batas yun eh. Yung 9851, Section 11 yata ang sinasabing dadaan ang kasaad sa Section 11 or 17
na yung Republic Act 9851, ang purpose talaga nun ay i-turn over, merong authority ang Philippine government, i-turn over sa ICC ang mga may kaso, katulad ni Duterte nga at yung iba pa. Kaya kung anong ginawa ng PNP at ng Philippine government sa oras na lumabas ang warrant of arrest, yung ginawa kay Duterte, gagawin din ito. Kung kasama si Sara Duterte, gagawin niya. Kung si Senator Bato at yung mga ex-general ng PNP, gagawin niya. Kaya nga hindi po nawawala itong isyong ito. Kayo, ano inyong paniniwala? Dapat ba nakasama si Sara o hindi? Pero kung inyong mapapansin, ilang beses na sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes na merong mga komplena, meron silang mga kasamahan na nagreklamo sa ICC na talagang isinama at kasama si Inday Sara Duterte. Hindi lang yung nakakatandang Duterte na si Digong Duterte, kung hindi pati itong dating Mayor ng Davao at ngayon Vice President. So kung yan ay napaniwalaan o nakumbinsi ng mga testigo at ng mga komplena ang ICC na kasama ang pangalawang Pangulo, abay, malamang nga po na may patawag din yan. Okay? Nung nandoon, sabihin niya, bakit nandoon na siya sa ICC, hindi hinuli? Kasi ang ICC po, hindi katulad dito sa korte sa atin sa Pilipinas. Yung local court natin dito sa Pilipinas, pag 5 o 6 ang suspect, isang warrant of arrest lang, lahat nandoon yung mga pangalan na dapat arestuhin. Sa ICC pala hindi. Isang suspect, isang warrant. Hindi pwedeng, kung 5 sila, sama-sama doon. Dapat hinuli rin si Bato, dapat hinuli iba, hindi pa eh. Ganun pala sa ICC. Per warrant, per person, isang warrant. Katulad ni Digong, siya lang yung may warrant at ipinatupad ng Philippine government. Pag lumabas yung ibang warrant, ayun, laban kay Duterte o kung laban kay Bato o kung ex-general, ganun po ang mangyayari. Kaya parang isa-isa yung nilalabas. Kung kailan nga po yun. Ngayon, kung halimbawa nagkasabay-sabay na lumabas yan, pero iba-ibang pangalan. Halimbawa, isang warrant kay Bato, isang warrant kay Inday, Sara, isang warrant sa mga ex-general. So, at nagsabay-sabay na dumating, lahat ipatutupad yun. Kasi sa ilalim nga ng Republic Act 9851, yun ang pinanguhugutan. I-turn over ng Philippine government under the law ang mga akusado before ICC. Ganun po ang nagiging sitwasyon. So, kayo ba'y naniniwala na si Inday Sara ay dapat din maganda? Dahil kung talagang kasama siya sa warrant of arrest, ibig sabihin kasama siyang kinasuhan sa crime against humanity before ICC. Okay? Sunod na ating pag-usapan, nako, talaga yung alyansa ni Pangulong Marcos, alyansa para sa pagbabago, ay talagang parang inaagaw na, parang sinasama na ng kandidato ng PDP Laban. Talagang ngayong mga panahon ito, ilang araw na lang eleksyon na expected natin ang sulutan. Sulutan, agawan, pamamangka sa 2 ilog o 3 ilog ng mga kandidato, political party at mga campaign manager or may mga interest na sarili. Ganun po yan. Hindi po talaga mawawala yung personal interest. Yung mga kandidato, basta manalo, kahit kaninong partido sasama. Kahit sinong mag-endorse sa kanila, tatanggapin. Kahit alam nilang makakasira sa kanilang kredibilidad, kung meron man, makakasira sa kanilang pagkatao, kung meron man sila na gano'n, ay baliwala. Basta manalo. Ayun. Yan ang lumang politika. O nagpapa-endorso sa ibang kandidato, sa ibang political party, ibang personalidad, yan po ay yung mga butterfly na kandidato. Hindi natin pwedeng panghawakan ng kredibilidad na mga yan pag nanalo. Kaya ngayon pa lang, yung nagpapa-endorso kung kani-kanino, huwag na nating iboto. Kung aalis sila, kung sila'y nasa alyansa ni Pangulong Marcos, tapos lumipat ng kabilang bakod, bakit mo pa iboboto yan? Ngayon pa lang, alam mo ng dalawa at salawahan ang, kung sa pag-ibig, salawahang pag-ibig. Salawahang pagmamahal. Alanganing pagmamahal. Hindi lang isa ang minamahal, 2 ang minamahal para manalo. Di ba? Hindi tama yun. Kailangan isa lang. Especially, panindigan. Kung ikaw ay from day one, alyansa para sa pagbabago, diyan ka lang. Hanggang sa ulit, tinanggap mo yan eh. Okay? Pero yung ikaw ay magpapa-endorso doon sa mga kalaban, identify na kalaban, identify na naninira sa Pangulo at sa ating gobyerno, tapos sasamahan mo pa, magpapataas ka ng kamay, personal interest yan. Walang kakwenta-kwentang prinsipyo yan. Actually, walang prinsipyo. Pang sarili lang, basta manalo. Huwag nating iboto yung mga taong yan. Sabi ko naman sa inyo from day one, hindi ako nagtitiwala sa lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos. Talagang may mga balimbing at saka husip-sip yan. Ayan na, nagbabalimbingan na. Ayan na, nagtatalo na. Ayan na ho, ang pagpapatunay doon sa from day one, sinabi ko, na recycle yung ibang kandidato ni Pangulong Marcos. Alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos, hindi lahat pwedeng pagkatiwalaan. At ngayon lumalabas na po, isa-isa. Nagtatalo na.
kunwari nasa alyansa pero nasa kabilang bakod na. Ano yun? Nasa ng prinsipyo. Diba? Nagpagamit sila sa mga Duterte. Ginagamit sila ng mga Duterte. Pero na kay Pangulong Marcos, ano yun? Kaya tayong mga butante, huwag kayong maniniwala dyan. Maraming kandidato, 60 plus. Magit na 6 na po ang kandidato. Bakit natin pipilitin dyan sa mga kandidatong ito na puro balimbing at saka walang prinsipyo? Kumanap tayo ng mga independent candidate na may talino, abogado, engineer, CPA, mga auditor kung ano magagaling, mga doktor. Okay? O galing sa Piklawan-Dilawan, abogado, at kung ano mang kakayanan, ba't hindi natin tubukan yan? Baka may prinsipyo yan. Kaysa sa dito sa mga nasa malaking partido, namamangka naman sa ilog na malabo pa sa sabaw ng pusit.